may karamdaman ay kaniya tinutulungan, ang mga may problema ay kaniya pinapayungan, ang mga naghihirap ay walang sama. Ngayon hindi na ano. Nagagamit ko pa po sa pero pasakit na po siya sa paa. Hindi Hanggang na siya na lang fit. po siya dito. Hindi na siya fit. Kailangan talaga. So ito guys, sa Team Ruel, mga kababayan. So sana ito ang mabigyan natin siya ng ito. Kasi grade 5 pa po ito. Ikinabit o sukat sa kanya. So medyo maliit na siya noon. Ngayon ay 18 years old na siya. Hindi na fit, na masakit na po sa tuhod niya. Okay. So maganda rin sana ano, may ganyan, balance yung lakad mo. No? Okay. So ito, nandito tayo sa harap ng video sa YouTube. Pwede kang manawagan. Anong tulong po ang kailangan para sa iyo? Gusto kong mabigyan po ng artificial na sa aking pag-aaral para makatulong pang araw-araw. At gusto ko rin pong magpasalamat po sa guro na tumutulong rin po sa akin pag ano po ako. Hello, magandang araw po. Ito po si Romy Paes, ang isa pong may kapansanan na kagaya po ni John Paul. Isa po ay taga Sultan Kudarat. Halos napapareho po ang istorya ng kanilang buhay na may putol na paa. Ganon din po si John Paul, dahil si John Paul po yung kanyang prosthetic legs ay sobrang liit na sa kanya. Ito po ay grade 5 pa. Ngayon po siya ay grade 12 na. Kaya bitin na po, hindi na siya makatungtong ng maayos. Kaya mas gusto pa po niya yung tatalon-talon kaysa po doon sa may prosthetic siya na hindi naman niya mailapat at masakit po sa kanyang tuhod. So ito pong video ni Romy Paes ay credit po kay Miss Jessica Soho ng KNGS, dahil si John Paul po ay na-inspire na sana po yung kanyang video o kanyang kalagayan ay makarating din po kay Ate Jessica Soho. Ganun din po ang trabaho to ni John Paul. Siya po yung umakyat ng mga puno upang manguha ng mga bunga ng mga nyug at nagtatanim din po at nagpapakatulong. Kaya sana po ay matulungan din po natin ang kagaya ni John Paul. Ganyan din po ang kanyang ginagawa, kaya niya rin pong umakyat. Sa mga nanonood po, sana po i-share po natin hanggang po makarating kay Miss Jessica Soho, at sa mga nanonood po na may mabuting loob na matulungan po siya na magkaroon din po ng prosthetic legs kagaya po ng ating kababayan na si Romy Paes ng Sultan Kudarat. Salamat po sa inyo lahat at mabuhay po tayo. God bless po. Yung tuyong palapa, ilaglag mo na yan. Ito. Magandang umaga sa inyo lahat. Ito si Dong Tigidong. Ito po si John Paul, ang ating sumali, aking na-recruit, aking na-scout, na wala po siyang binti. Ayan, naputol po. So pagka silang pala niya ay putol na po yung kanyang binti. So ayun, tatanggap po siya ngayon ng 1,500 mula kay Sir Wel Lipat. Ito po yung napanalunan mo kay Sir Wel Lipat sa pagtakbo mo ng 24-hour run challenge. Dahil nakatapos ka ng 24-hour run challenge, ikaw po ay may consolation prize na 1,500. Yung top 3 finisher
congratulations sa top 3 finisher. Sila po, ang number 3 ay si Nina Lonzaga, ang number 2 po ay si Christopher Angeles, at ang number 1 na nakatanggap ng 10K ay si Christian Magsino. So, sa mga kababayan natin, gusto ko pong anyayahan kayo, sa susunod po na year ay meron uling run challenge. So, to be announced yan ni Sir Engineer, siya po ang mag-uumpisa ng kanyang pa-challenge. So, I hear na siya po ay 250 miles run challenge. So, ngayon, John Paul, paano ka na-inspire ng pagtakbo? Anong naging push o pray na ikaw ay tumakbo kahit ikaw ay walang paa? Para din po yan sa aking katawan para po maging mas malakas. Kaya sali rin po kayo sa susunod pong parang challenge ni Sir Will Lipat. Kaya pasalamatan mo si Sir Will at meron kang magandang pamasko ngayon. Sir Will, salamat po sa pirang na paniluan po. And salamat din po pala kay Kuya Dong na siya po ang tutulong sa akin. Bukod doon ay bigyan ka rin ng cellphone dahil yun ang po ang request mo, dahil pag every Friday po tumutulong po si Sir Will Lipat sa lahat ng gustong humingi ng tulong. Every Friday siya po ay umakyat sa live at nag-request na siya po ay mabigyan ng cellphone, gagamitin niya sa pag-aaral. So nagagamit mo ba sa pag-aaral ang cellphone? Nagagamit po sa pag-aaral. Salamat din po dun sa cellphone kasi po nakakatulong din po yun sa aming project sa school na matustusan ng pag-aaral. So ngayong Pasko, anong plano mong paggamitan ng 1,500? Gusto ko po itong ibili sa panghanda po namin sa Pasko. And pangregalo po din sa aking mga kapatid. Regaluhan mo. Opo. Ang bait naman ni John Paul. Iniisip niya po yung kanyang pamilya, kapatid, at pagkain nila ngayong Noche Buena sa Kapaskuhan. Salamat sa iyo, John Paul. Pinamlakan mo kami sa aming pagbibideo sa iyo sa pag-i-scout. So ngayon, John Paul, kung mapapanood mo yung isang palabas ni Jessica Soho, meron din pong taga-Bisaya na putol din ng paa, ganyan. Siya po ay na-picture, marami pong nanood at tinulungan po siya ng gobyerno or tutulungan siya ng gobyerno na nakapanood ng LGU sa munisipyo na siya ay mabigyan ng prosthetic legs. Sana po kung napapanood niyo po itong video nito, ito po si John Paul ay hingi ng tulong para sa kanyang prosthetic legs. Wala nang 4 minutes, wala pa. Off mo na muna. Ayan, mga kababayan, ito po si John Paul ay napanood niya yung isang segment sa KMJS, kay Kapuso mo Jessica Soho. Nananawagan din po ako kay Miss Jessica Soho. Sana po ma-picture nyo rin ang problema o request ni John Paul na siya po ay magkaroon ng prosthetic legs. Kasi po wala po siyang legs na lang nilalagay niya. Nabalitaan po namin at napanood sa iyong segment, Ma'am Jessica Soho. Sana po ay bigyan nyo rin ng pansin ang ating pong kababayan. Ito si John Paul. Sige John Paul, manawagan ka po kay Ma'am Jessica Soho sa mga kababayan po natin. ako na sana po mabigyan po ako ng prosthetic leg kasi po ang aking prosthetic leg na ginagamit po maliit na sa akin. Yun po pag inilalakad ko kung masakit na po sa paa, paika-ika na nga ako pag lumalakad. So masyado nang maliit, mahirap na gamitin. So kung mapapanood mo yun, ma-inspire ka talaga sa kwento ng ama na siya po ay kung ano-anong ginagawa niyong trabaho, nag-give, lahat, nagtatanim, yun po ang kanyang paa. So kagaya rin po siya ni John Paul, kasi pag yun po ito, siya po umakit ng puno ng nyog, umakit ng mga puno ng pili upang kumita o magtrabaho para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Kahit na po siya nag-aaral ng grade 12, ay kailangan niya pa rin po ng pambaon, pagkain nilang mga magkakapatid sa pang-araw-araw. Sana tulungan natin, i-share po natin ang video ni John Paul. Ayan. Sige John Paul, salamat sa iyo. Sana ay sumali ka uli sa ating run challenge. At
i-share. Okay, ibig sabihin, kung meron kang marirecruit o mga klase mo na gusto sumali sa Run Challenge at matulungan ang buhay nila, hindi lang doon, pati yung sa health. Kasi alam naman natin, ang ating health ay mahalaga, no? Health is our wealth. Kung tayo po ilang natakbo, maganda po yung ating energy, magiging normal ang heartbeat, mawawala ang stress, ng ating mga joints, magkakaroon ng flexibility. Yan po yung magandang benepisyo ng pagtakbo. Exercise, di po ba? Saka good diet na rin at enough sleep. Kaya po, muli po, ito po si Dong Tikidong, nagsasabi po ng magandang umaga at Merry Christmas sa inyo lahat and Happy New Year. Ito po si John Paul. Siya po ay nagtatrabaho sa amin. Namimitas ng nyug, ng buko, ng saging. Naglilinis ng paligid. Upang siya po ay magkaroon ng kinakaabalahan ngayon pong bakasyon. Bakasyon po kasi ng ng school. So sa grade 12 na po siya at patapos na siya, ilang months na lang. Anong plano mo, John Paul, pagkatapos mo ng grade 12? Meron ka na bang planong pasukan ng kolehiyo? Yan, nag-isip pa po. Nag-iisip pa. Okay, so Ang hirap mag-isip mahirap ano? ng kurso talagang nararapat. Amo, tama ka. Pwede ka namang sa mga computer tech, yan, pwede ka. Computer technician, kaya sa mga office, marketing, yan. Tapos pag meron kang prosthetic legs, mas magiging maganda po yung magiging trabaho. Kasi kakalakad ka ng parang normal, pantay, makakit ka sa mga building, kung ikaw po ay pwede kang architecture, di ba? Architect o civil engineer, pwede ka sa mga ganyan. Electronics engineer, computer engineer, or kung gusto mo naman, ikaw po ay call center, mga call center officer, agent, kasi yan po ay nasa nasa office, nakaupo, computer ang hawak, so isip, ganon. Ayan. Sige, uuwi ka na ba ngayon? Ayan, uwi na po ang ating mahal na si John Paul. Yung bag mo, dala mo na. Okay, so angkas ka sa kapatid mo, ano? Ayan po guys, iiwan na po tayo ni John Paul. Uwi na po siya sa kanila at kanyang kapatid ay pupunta sa Bulacan, ano? So mag-solo lang sa Bulacan siya, isasama si mama mo? Hindi po may kapatid. May kapatid rin po ako. May kapatid ka rin sa Bulacan. Okay, sige. Ingat kayo. Sige po. Oo, yan. Merry Christmas and Happy New Year. I am the